Ngayong araw nga ay bumili sila amo ng bulaklak. Kasi swerte daw pag may ganito, lalo na may ribbon na pula. At naglilinis na rin pala ako dito kasi sobra nang magulo at maalikabok. At pamahiin talaga ng mga Chinese yun na dapat linisin ang lahat. Kasi nga daw bawal sa kanila ang maglinis ng Chinese New Year. May 3 araw pa naman ako para maglinis. Pero kakaunti na lang ang natira kong trabaho. Pero dito nga sa Hong Kong, hindi sila masyadong stricto. Pero nung andun ako sa Brunei nagtatrabaho, pati kasi pader nila pipintahan mo at ikaw mismo ang magpipinta. Pero kakaiba lang dito sa Hong Kong, hindi lahat naman ng bagay lilinisan mo. Nung unang taon pa lang kasi ako dito, sobrang nakakapagod. Kasi lahat ng sulok talagang lilinisin, pero ngayon hindi na. Hindi naman sila nag-utos sa akin na maglinis. Kusa ko na lang linisin kasi alam kong Chinese New Year dapat malinis lahat. Nakakahiya naman kasi pag hindi ko linisin. Maliit na nga lang bahay namin, hindi ko pa nalinisan. Kaya nagkusa na lang ako na maglinis. At okay lang yan kasi maliit lang naman ang bahay namin. At para lang talaga may content akong magawa. Kasi alam kong marami naman akong laisi na matatanggap na ito. At para naman maipagmayabang ako. Siyempre, nag-aabang yung mga inggitera. At hindi ko rin naman ina-expect na malaki ang matatanggap ko. At least meron. Malaking pasasalamat na yun at malaking tulong na rin yun sa akin. Maliit man yan o malaki, biyaya pa rin yan ng Diyos. Kaya lahat ng bagay, dapat nating pasalamatan. O diba ang bait ko? Tsaka lang. At dapat naman talaga maging mabait ka kung sino mang kaharap mo. Yun lang, inaabuso nga lang ng iba sa sobrang kabaitan mo. Pero okay lang yan, at least napapasaya mo sila sa mga blessings na dumating sa buhay mo. Wala mang maibalik sa akin ngayon, at least natuto ako sa mga bagay-bagay na dumaan sa buhay ko. At alam ko sa puso't isip ko, ako pa rin ang kakampihan ng Diyos kasi alam ko ako yung tama. Kahit na sa tingin ng mga tao, ako yung mali at sila yung tama. At hindi ko rin ugaling explain ng side ko. Sabi nga nila, hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Masama man ako sa tingin ng ibang tao. Eh di bahala sila. Hashush! Charot lang. At kung matatalo man ako sa laban ng buhay, eh di congrats sa inyo. Nako, napaka-dramatic naman ng voice over na ito. At hininto ko na nga lang ang trabaho ko kasi magsusundo na ako sa alaga ko sa baba. Mapabahay man, mapaalis man, ganyan na ganyan lang ang damit ko. Simplicity is beauty tayo. Charot lang. At sa totoo lang talaga guys, hindi talaga ako nabibihis bago umalis ng bahay. Kasi dyan lang naman sa baba susunduin ang alaga ko. Kung gaano ako kaarte manamit sa Pilipinas, ganito din ako na walang pakialam sa mga sinusuot ko kahit saan man ako pumunta. Minsan nga pag kumain kami sa labas, nakachinelas lang ako, naka-jacket, naka-pajama, okay na ako doon. At pagbaba na pala ako ng elevator. At ito nga ang baba ng bahay namin. Maganda dito kasi hindi basta-basta makapasok ang mga tao dito. May papasok man dito, dapat kukunin yung ID at meron din papirmahan sa'yo. Itong building namin medyo luma na pero sobrang linis pa rin. At nung lumabas ako ng building namin, nakita ko umulan pala. Umakyat ako ulit ng bahay at kumuha ng payong. Kaya pumasok ulit ako ng building. Mahirap na baka lumakas yung ulan at hindi ko makuha ang alaga ko. Pag hindi ko kasi nakuha yung alaga ko, yung school bus nila kailangan bumalik sa school. Kaya dali-dali akong umakyat ng bahay at buti na lang pag press ko ng lift, bumukas agad yung pinto. Nasa 9th floor pa lang aming bahay. Buti na lang nakisama yung lift, sobrang bilis. At nagandahan din ako sa pinto namin kasi hindi siya disusi. Di-card kasi yan. At itatap ko lang dyan sa pintuan na yan. At ayan na, nakikita nyo naman, nabuksan na siya agad. Kaya lagi ako may bit-bit na bag. At hindi pwede na ilalabas yung wallet sa bag ko. Kasi lagi kong nakakalimutan. Ilang beses ko na rin kasi nakakalimutan yung susi ko. Kaya hindi ako makapasok ng bahay. May time nga na pagkatapos ko maligo, nagtapot ako ng basura. Hindi ko dala yung susi. Tapos ang nakakatakot pa dun, nagpakulo ako ng tubig. Grabe, sobrang takot ko nun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya bumaba ako sa building namin at pinatawagan ko sa guard yung amo ko. Buti na lang yung amo ko pauwi na ng bahay. Naku, lagot ako pag nasunog yung bahay. Sobrang lakas pa naman ng apoy ko. And ayan na nga, nakababa na nga ako ng bahay. At tatawid lang ako ng daan para magantay sa alaga ko. Hinahatid lang kasi siya ng school bus after school nila. Pero sa umaga, hinahatid ko siya. After niya, nagluluto ako ng lunch tapos ihatid ko na naman sa school niya.
At after ko nang masundo ang alaga ko, sa baba namin meron na naman siyang school. At ito nga nadaanan ko sa harap ng bahay namin. Every Chinese New Year talaga, mayroon silang mga dekorasyon na ganito. At nadaanan ko din yung matanda nagtatrabaho sa building namin. At kahit umuulan, nagtatrabaho pa rin. Naglilinis kasi yan siya ng mga daan dito sa building namin. Sobrang bilib nga ako dun sa matanda na yun kasi sobrang sipag. Sa gabi naman nakikita ko nagtatapon yan siya ng basura. At ito pala yung tinawid ko para maantay ko yung alaga ko. Tawid lang pala ng daan ng mall namin. Kaya mas madali pag may bibilihin akong gamit. Dati kasi sobrang hilig ko mag-shopping pag wala akong ginagawa sa bahay. Pag wala yung alaga ko, dediretso talaga ako sa mall na yan at bibili ng mga damit ko. Pero ngayon iba na. Wala na kasing extra money. Walang extra income. Wala ding nagbibigay. Kaya tipid-tipid na muna tayo kasi may mga pangailangan tayo. At may mga pangarap akong dapat ipunan. Kaya no to shopping na muna ako. At tama na yung pera na nawaldas ko sa mga taong walang kwenta. Charot lang. Ang ganda ng tanawin dito sa amin. Ang tataas kasi ng mga building. Alam mo yung mga parang laruan na pinapatong-patong. Dito ko rin pala antayin ng alaga ko. At ayan na nga yung school bus nila. Kailangan kasi dumating ka bago dumating yung school bus nila. Kasi pag hindi ka dumating, aalis yung school bus at babalik ng school. At ikaw mismo ang pupunta ng school para kunin yung alaga mo. Pero sa awa ng Diyos, hindi ko naman na-encounter yun. At ayan na nga, pababa na si alaga. Every baba talaga niya ng school bus. May ipagmamayabang yan sa akin. May kukwento yan sa akin. It's teachers. Huh? It's teacher. It's teacher. It's missing? It's teachers. It's not me. I make. It's teacher make. Teacher may Yeah. Oh. Last time. Last time? Yeah. Pinagmayabang niya sa akin yung ginawa ng teacher niya daw last time. Gumawa nga daw sila ng siumay. Nagawa naman sa clay. At after ko naman masundo si alaga, nakapagbihis na rin siya. At ito ako nagmumuni-muni muna. Inaantok ako dyan kaso ayoko matulog kasi hindi ako nakatulog pag sa gabi na. Kaya nakaupo lang ako at nagsiselfone lang. Ayoko din kasi matulog ng tanghali kasi kinabukasan masasaktan lang din niya ka, char. Hindi, ang totoo niyan, sasakit talagang ulo ko kasi sa gabi hindi ako nakakatulog. Madaling araw na rin ako makakatulog kasi. Tapos ilang oras lang tulog ko, tapos trabaho na. Kaya pinilit kong hindi makatulog sa araw o sa tanghali. Kaya ayan, nililibang ko na lang sarili ko sa cellphone. Tinitingnan ko na lang video namin ng jowa ko. Asus, ang haruti. Habang tumitingin na ka ng alaala namin ni jowa. Ano ba yan, ang landi? Ito namang jowa ko. Ano ba yan? Nalito tuloy ako. Alaga ko pala. Napahinga ko muna siya ng kaunti bago ko ipagawa yung mga homework niya. Kasi araw-araw merong tutor na pinapasukan yung alaga ko. At sa baba lang naman ang building namin. At may mga homework din na binibigay sa kanya na kailangan matapos agad. Kahit walang pasok si alaga, mga binibigay pa rin si amo sa kanya ng mga activity. At ito ako, nilalabanan yung antok. See you on next vlog guys. Bye!